Hi and welcome back into another reaction video. Ang ating i-react ay ang number 1 movie sa ating bansa. At ang title is The Lolo and the Kid. Sa totoo lang, mahilig talaga ako manood ng movie. Pero for some reason, mula na naging content creator ako, ay nawalan na ako ng panahon para manood. Buti na lang ay nakabalik rin ako sa wakas sa Netflix. Ayoko maging spoil alert sa mga tao na hindi pa nakakapanood, pero ang aking sasabihin lang ay kung ano yung hindi ko nagustuhan sa kwento at kung ano yung lesson na natutunan ko at ano yung mga naiisip ko during na nakikita ko yung mga bawat eksena ng storya. Wala man akong close na lolo at lola kasi lumaki ako sa mundo na some of my lolo and lola ay maagang nawala. Meron man akong lolang isa pero hindi ko siya naging close. So, hindi ako nakarelate sa lolo and kid relationship. Pero ang naalala ko is dalawang tao. Kundi ang anak ko at ang nanay ko. Kasi siguro mas focus yung eksena dun sa akin at saka sa anak ko. Kasi it's a relationship between a two-person na family na through thick and thin is masaya sila. Hindi man maganda yung naging buhay nila, pero si Lolo ay binigay lahat. Naiyak ako. Nag-impact sa akin, no? Hindi man sila naging masaya, pero ginagawa ni Lolo yung mabuting paraan paano alagaan ng kanyang apo or the kid, 'di ba? Naiyak ako sa kwento. Hindi man naging magandang paraan kung saan sila kumuha ng pera, pero ginagawa niya to para dun sa kanyang apo kung paano pasayahin. Hindi man naging kompleto ang kanilang buhay, pero pag dalawa sila ay 100% masaya si Lolo at saka si Apo sa piling nila sa isa't isa. Ang hindi ko nagustuhan sa kwento is nagloloko sila ng tao. Ang dami nilang na-meet na mga magagandang mabuting puso, pero lahat yun ay niloko nila dahil sa pera. Yun yung ayoko. Pero sa huling storya is nakatagpo din sila ng taong hindi nila dapat lokohin. At ginawa lang ni Lolo yung paraan kung paano magkaroon ng magandang kinabukasan si Apo. So, ang lesson dito is huwag kang magloko ng kapwa. Yun yung number 1. Para walang karma. Kasi naniniwala ako sa karma di ba? Mabuti man ang gawin mo sa tao, mabuti rin ang babalik sa'yo. Pangit man ang nagawa mo, pangit din ang babalik sa'yo. Yun ang number 1 na wag mong gagawin. Kasi dun sa kwento nila, wala silang red flags na na-meet na mga tao. Lahat ay handang tumulong sa kanilang dalawa. Pero ang red flag is si Lolo at saka si Apo nung unang eksena. Kasi sila yung nagloko, diba? Pero hindi naman natapos doon ang kwento. Nakatagpo din sila ng mabait na puso na sinuklian din nila ng maganda. At naging maganda ang resulta ng future nila. Pero ang lesson dito ay hindi lahat nakakuha sa pera. Lahat ay nasa pag-aalaga, pagmamahal. Alam mo yung buhay na mayaman ka man or mahirap, pero walang katumbas yung pagmamahal na ibibigay sa'yo ng tao. Yun. May mga eksena na dapat maiiyak ako, pero pinigilan ko. Na ngayon ko naiisip. Tapos ang ganda pa ng kanta through the years kasi para silang may pangako sa isa't isa na partner in crime tayo. Partner for better or worse. Walang iwanan. Ang sad part lang is may naiwan sa huli at naalala ko yung nanay ko tungkol doon. Maraming panahon at oras na nasayang bago may nawala.
na sana naibuhos nila sa isa't isa. Pero kasi may nagparaya din para sa pagmamahal din. Grabe yung love, no? Iyak ako. Grabe yung love. Ang daming kailangan i-sacrifice yung paisa. Kailangan mo mag-sacrifice pag mahal mo yung tao. Alam mo, ikakabuti mo sa kanila. Kaya ako naiyak kasi na-apply ko to sa sarili kong mundo. Marami akong naalala. Na-miss ko yung nanay ko. Lahat ginagawa ko para sa anak ko. Yun yung honest review. Simple lang yung kwento. Pero tumatak talaga sa puso ko. Kasi nakarelate ako, although hindi ako lola. At hindi rin ako makalola. It's a version of me as a single mom na naiwan ng nanay ko at ang kasama ko lang ay anak ko. Tumagos talaga sa puso ko at sa isip yung bawat eksena. Kaya siya number 1. Yun. Para sa akin ha, sa lahat ng movie na nakita ko sa Netflix na Tagalog, mas nakarelate ako dito. Kesa sa mga love life, mga ganyan, situationship, hindi eh. Dito sa relationship ko with a family, ganon. A family of 2. Maganda siya, very simple. At napanood ko siya nung mga 3 a.m. Kaya pinigilan kong huwag sanang maiyak. Kasi baka hindi ako makatulog lalo at madaling araw. Kaya ngayon ko siya iniyak. Relate ako sa sarili ko. Ginagawa ko lahat para sa anak ko. Yung perang mga naipupundar ko ay galing sa mabuting paraan naman. Hindi katulad ng ginagawa ni Lolo. Pero sana maging aral sa atin to na ang pagmamahal talaga ay napakahalaga sa buhay at sa puso. Lalo na kung ilalaan mo to sa tamang tao. I've learned what life's about by loving